May nangyari sa ating DNA. Isang maliit na pagbabago, isang single amino acid lang, pero baka ito ang dahilan kung bakit tayo natutong magsalita. Habang ang Neanderthal at Denisovan ay hindi. At alam mo kung paano ito sinubukan ng mga scientists? Ginawa nila ito sa mga daga. Wait, what? Totoo ba ito? Let's break it down. Ang NOVA1 ay isang gene na sobrang aktibo sa utak. Isa itong RNA binding protein na tumutulong para i-regulate ang paggawa ng mga proteins mula sa RNA. Pero may isang kakaibang mutation sa gene na ito. At makikita lang ito sa mga modern na tao at tinatawag itong I197V. Sa Neanderthal at Denisovan, wala silang mutation na ito. Sa ating mga modern na tao lang, halos lahat makikita ito. Coincidence nga lang ba ito? O may connection sa kakayahan nating magsalita? Gamit ang CRISPR, pinago ng mga scientists ang DNA ng mga daga. Nilagyan nila ito ng human version ng NOVA1 gene. Ang resulta, hindi sila naging marunong magsalita, pero nagbago ang tunog ng kanilang mga iyak. Literal. Kapag iniwad ang baby mice mula sa kanilang ina, umiiyak sila gamit ang mga tunog na hindi natin naririnig. Tinatawag itong ultrasonic vocalizations o USV. Pag-iyak ng mga humanized NOVA1 mice, mas mahina ang tunog, mas kaunti ang mga pitch jump, at mas simplified ang kanilang vocal pattern. Ang mutation sa NOVA1 ay hindi lang basta-basta. Nakaka-apekto ito sa utak lalo na sa periaquidal gray o PAG, isang bahagi ng midbrain na may mahalagang papel sa vocal behavior. Kahit adult mice, nag-iba rin ng boses. Sa panahon ng courtship o kahit ang mga daga may ligawan phase, napansin nilang mas complex at mas high frequency ang tunog ng mga humanized mice. Parang tao na may mas expressive na boses sa paninigaw. Mas expressive, mas charming. Pero sa kabila ng lahat ng tunog na ito, hindi pa rin ito sapat para sabihin na language na ito. Pero, pwede ito maging clue. Isang maliit na mutation, isang letrang napalitan sa DNA, pero posible ito ang naging simula ng paglalakbay ng tao tungo sa pagkakaroon ng wika. Kung gusto pang mas marami ng ganitong science content at maging updated sa mga science news, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe at i-hit ng notification bell. I'm your science buddy and this is SciQuento PH.